Ang sarap po na ma-encounter ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po? So kung ang Diyos ay na sinasamba natin ay makapangyarihan sa lahat, kailangan yan, nararanasan mo. Ang hirap po magsabi na love ako ni Lord, hindi mo naman nararanasan. Ang hirap magsabi na love ko si Lord, hindi mo naman nagagawa. Amen po ba? Marami pong kaisipan na mahal ko ang Diyos, pero minsan hanggang bibig lang. Wala po doon sa tunay na pag-ibig. Amen po. So, ang pag-ibig ng Diyos, naranasan natin yan kung ma-experience natin. Kaya nga po mahalaga maintindihan po natin. Ano? So, sabi po dyan, diba sa ating bayan? Exodus chapter 19, verse 3 to 6. Si Moises naman ay umakyat sa bundok upang makipag-usap sa Diyos. Sinabi sa kanya ni Yahweh, ito ang sabihin mo sa angkan ni Jacob, sa mga Israelita. Nakita ninyo ang ginawa ko sa mga Egyptyo. Nakita rin ninyo kung paanong dinala ko kayo rito tulad ng isang agilang nagdala sa kanyang mga inakay. Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hinirang. Ang buong daigdig ay akin, ngunit kayo'y aking itatangi. Kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Napakapalad po ng mga Israelita kasi bukod tanging tao na pinili ng Diyos at itinangi ng Diyos. Amen po ba? At alam natin kung atin po babalikan ng history, ang Diyos po ay nangako kay Abraham. At ang pangako niya kay Abraham ay gagawin kitang malaking bansa, isang bansang pinili, at sabi doon, papalain kita, at saan ka man pumunta, ibibless kita, at sino man mag-bless sa'yo, ibibless ko. Lahat po yun, ibinigay ng Lord yung pangako na yun. Napakapalad po ng Israel. Amen po ba? At yung pangako na yun, alam natin, dumaan po yung kay Isaac, dumaan po yung kay Jacob, dumaan po yung sa 12 tribes na ngayon ay tinatawag na Israel. Pero ganito matindi rito, yung pangako po ngayon ay naging pangako lang kasi dumating ang punto, dito po, gusto ko bigyan ng din nito, yung overview po nito, after po na mangako ang Diyos sa Israel, alam natin, dinala sila through Joseph, tapos, dinala po sila, okay. Sabi po dyan, ang overview po dito ay 430 years po ng slavery nila sa Egypt. Saan ka nakakita 430 years na ikaw ay inalipin po sa Egypt? Ano po kaya? Sa palagay po ba niyo ma-encountering po ba ang Diyos? Amen? Wala eh. Tingnan niyo po, andun sila sa Egypt. Tapos 430 years. Ano kaya ang pwedeng maipasa sa kanila? Sa tingin ko, ang hirap gumalaw sa panahong ito kasi hindi nila naranasan kung paano gumagalaw ang Diyos. Alipin sila dun eh. Pero ang pangako ng Diyos ay Promised Land. Pag sinabi natin Promised Land, ito po yung direksyon ng Israel. Pero bakit naging slave sila noon? Pag sinabi natin slave, ay nagre-represent po ito na bondage po sila sa kasalanan. Ang Egypt po ay, ito po yung place of bondage o yung tinatawag na mundo o ito yung tinatawag na satanic forces. Doon sila sa lugar na punta. Sa lugar na yon, doon sila naging alipin. At alam natin ang kwento ng Israel, nung sila mapunta sa Egypt, ang bigat ng sitwasyon nila, pinahihirapan sila doon. Dahil sa hirap na naranasan nila, narinig ng Diyos ang daing nila. So ang hirap po ng kanilang kalalagayan, sabi ko nga kapag ang tao ay napunta sa isang lugar, lahat siguro ng kultura nila, lahat ng kanilang tradisyon ay mamanain niya. Amen po ba? So mabigat po ang kalalagayan nila. At alam natin, ang Pharaoh po ay isa po sa pinakamabigat na tao ng kapanahon ito bilang hari. Alam natin, siya po ay nagsisimula sa kanino? Ay Satanas. Grabe na pahirapan ng Israelita ng panahon ito. At sabi po dyan, ito po isang tao na kinukontrol niya ang bawat Hudyo ng panahon yun sa kanyang bansa. Siyempre, under ka ng Egypt,
lumaki ka sa yung mga kabataan na ito ng mga Israelita, lumaki na doon. So doon na sila nag-aral. So dahil sila ay hindi kalahi ng Egyptian, so ang ginawa sa kanila, ginawa silang slave. Mabigay ito, kahit sa atin ng panahon tayo ng Hapon, alala ba nyo, sariling bansa natin, kontrolado tayo ng Hapon, wala tayong magawa eh. Kaya ngayon mga kababaihan, nire-rape, mga kalalakihan, pinapatay, kasi under ka ng Japanese Empire. Amin po ba? Ito rin yung panahon ito sa Egypt. Under sila eh. Kaya sila yung walang magawa. Sabi pa ng Pero, dumadami sila na dumadami na higit pa sa atin. Kaya dapat silang gawan sila ng batas kung anong dapat gawin sa kanila. So, wala silang magawa. Promised land. Alam natin ang promised land is breakthrough of God's blessing. Ito po ay para sa atin. Pero ito po ang gusto ko i-point dito. Tayo po, para ma-encounter natin ang Diyos, kailangan po natin maintindihan, sino ba yung Diyos na naglabas sa iyo sa Egypt? Sino ba yung Diyos na tumawag sa kanila para ilabas sila sa Egypt? Kasi pag hindi mo kilala ang Diyos mo, ang hirap pong ma-encounter siya kasi hindi mo siya kilala. At ang paraan para makilala mo siya, makipagkilala ka. Amen? Ang hirap sabihin na kilala ko sa Ate Presi kung ano kanyang pagkatao, hindi ko naman siya nakakabanding. Ang hirap po noon. Ang mga Israelita, ganito ang kalalagayan nila, hindi nila nakikita yung tunay na relasyon sa Diyos kasi slave po sila ng mahabang panahon. Kaya kailangan gamitin pa si Moises. At ni-remind ng Lord, dito po sa pangako ito sa, babalikan natin nabalikan ko lang dito sinabi ng Lord, alam natin, mula kay Abraham, sinasabi niya ito, gagawin ko sa inyo, itatangi ko kayo. Gagawin ko kayo isang bansang pari ng mga kapag sinabing high priest, mamumuhay kayo sa kabanalan. Ito ang direksyon ito. Mamumuhay kayo sa kabanalan. At ang kabanalan na tinutukoy ng Lord dito, ito yung buhay na gusto niyang makita sa mga tao na encounter niya ang Diyos. Hello? Ang malaking problema po dito sa encounter na ito ng mga Hudyo, sa loob ng 430 years, ito po ang problema nila. Pero gusto ko muna ipakita yung encountering, sabi rito, encounter God is experience that we could know Him more. Sabi po dyan, ang encounter po, ang ibig sabihin, dapat na-encounter mo ang Diyos. Nakilala mo ang Diyos ng mas malalim pa. Amen po ba? Kasi kung hindi mo siya makikilala, paano ka gagalaw? Si Jesus nga, pag hindi natin kilala kita. Amen po? So, ganito kalalagayan ng mga Israelita. At dahil po dito, kapag na-encounter mo ang Diyos, maniwala ka, mayroon pong magbabago. Ito po. Ito ang result ng isang tao na encounter ang Diyos. Naliligtas siya. Hello? Kapag na-encounter mo ang Diyos, maliligtas ka. Ano ba sabi rito? Binibilisan ko po ito kasi meron po akong gusto itingin dyan. I will change your life. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagbabago ng buhay. I will make your life productive and fruitful. Ito po dapat ang buhay mo sa Diyos. Maniwala po kayo dito, pag hindi mo na-encounter ang Diyos, kahit masabihin maraming kang pera, wala ka pa rin kapayapaan. Pag hindi mo na-encounter ang Diyos, at dami ko nakita na mga kapatestimony nga ni Pastor Noriel sa kanila, ang dami ng mga kapatiran na una, ang hirap ng buhay nila. Pero nung makilala nila ang Lord, magkaroon na encountering ang mga taong ito, sumagana ang buhay. Amen. Bakit? Ang nagpapasagana kasi ay ang Diyos. Amen. Sabi mo sa katabi mo, ang nagpapasagana ng buhay ay ang Diyos. Pwede ka sumagana sa loob ng 10 taon, 50 taon, pero babalik ka pa rin sa zero. Bakit? Hindi kasama ang Diyos Amen po ba? Nakakita na ba kayo ng mga businessman? Na yung mga businessman na ito, nung araw ay talaga sikat na sikat. Marami akong kilala sa amin sa Laguna. Talaga naman tinitikala sila. Pero isang araw, mabalitaan mo, bangkarote na. Bakit? Hindi kasi kasama ang Diyos. Hindi niya na-encounter personal ang Diyos. Tandaan natin, pag na-encounter mo ang Diyos, maniwala ka, may magbabago sa'yo. Maging productive ang buhay mo. Maging fruitful po ito. Bakit? Kasi na-encounter mo ang Diyos. Hindi lang sa na-encounter.
Pag na-encounter mo ang Diyos, parang sinasabi mo, gusto ko po maging leader, Lord. Gusto ko po magdala ng mabuting balita mo. Gusto ko magturo sa kanila. Kaya ang disenyo ng bawat isang nakaka-encounter, dapat isang araw, leader ka. Servant ka. Amen po ba? Hindi po tayo pinanganak na tayo po nakaupo. Pinanganak po tayo na leader. Tandaan natin. Yun yung lalaki na makapag-asawa, nagiging leader ng bahay. Di ba? Lahat po tayo ay leader. Hello? Pero kailangan ma-encounter mo ang Lord para maitama ang ito. Okay. Natin. Okay. Ito po yung mga hadla, no? Dito po sa Exodus, kung kayo po may Biblia, wala na akong Okay. Basahin po natin ito, Ito po yung mga hadla kung bakit hindi natin na-encounter ang Lord. At minsan, maraming dahilan tayo dito. Hello, ito po yung mga dahilan kung bakit hindi natin na-encounter ang Panginoon. Sabi po dyan sa Exodus, ang unang hadlang po ay work. Hello, sino rito yung mga may ginagawa, may mga trabaho? Hindi ako pwede niyan eh. Basahin po natin, ito pong sinasabi ng Exodus chapter 5. Unahin po natin yung 3 and 4. Sinabi ng hari ng Ehipto, kina Moises at Aaron, at bakit ninyo inilalayo ang mga tao sa kanilang trabaho? Bumalik kayo ngayon din sa inyong mga trabaho. Mas marami na nga ang mga Hebreo kaysa mga Ehipsyo. Nais pa ninyong tumigil sa pagtatrabaho, sabi sa kanila ng Paraon. Ang context po nito, na-encounter ni Pharaoh si Moises. Dahil gusto ng Lord ilabas ang mga Israelita sa Egypt. So, ang Lord nakipagduelo na. Signs and wonders nangyayari na po na panahin ito. So, matigas ang puso ng Pharaoh. Hindi siya pumapahayag. Ayaw niya ng mga Israelita ay makaalis sa Egypt kasi mawawalan sila ng mga trabahador. So, dahil sila mawawalan ng trabaho sa lugar na yon, ang mga trabahador sa lugar na yon, hindi pumapahayag ang Pharaoh. Kaya ang sabi niya sa nauna, sino ba yung Diyos na yan? Sino ba yung Diyos na nag-uutos na ilabas yan? Kaya sabi niya rito, kay Moises, bakit niya nilalayo ang mga tao sa kanilang mga trabaho? Minsan mga kapatid, ang purpose po kung bakit po lalabas ang mga Israelita sa Egypt ay dalhin sa promised land. Pero ang number one purpose po ay sambahin, ma-encounter nila ang Diyos. Kaya sabi ni Moises, sabi niya, ilalabas namin ang mga Israelita para sumamba sa Diyos, para ma-encounter ang Diyos. Pero maraming Kristiyano, ang kaisipan, paglabas ng Egypt, promised land agad. Mali po eh. Sabi nga ni Bishop Noriel, ano gagawin mo sa promised land kung hindi mo naman na-encounter ang Diyos? Di ang gagawin mo, yung galing sa Egypt, yun din ang gagawin mo sa promised land. Kaya pala sinasabi ng Lord, para punta ka sa promised land, ma-encounter mo muna ang Diyos. Sabi niya sa Pharaoh, pupunta kami, payagan mo kami lumabas. Dahil sasamba kami sa aming Diyos. Yun ang gusto ng Diyos. Parang sinasabi niya, bago kayo mag-promise land, ako muna, sabi ng Lord. Kasi paano kayo mamumuhay ng banal? Paano kayo magiging lingkod ng Diyos doon sa promised land? Samantalang hindi naman niyo ako na-encounter. Tatanungin ko po kayo, na-encounter na ba talaga niyo ang Diyos? Kasi pag na-encounter niyo ang Diyos, may pagbabago po ito. Kaya sabi ng ni Moises, let my people go. Palabasin mo na ang bahayan ng Diyos sa Israel, sa Egypt. Sabi ng Pharaoh, sinong Diyos yan? Hindi ko kilala yan Ito sinasabi. Kaya yung word, isa po ito rin sa ginagamit na rason ng maraming Kristiyano. Tika, pastor. Sa halip na ma-encounter ng Lord, tika, hindi ako pwede ng araw na yan. Naalala ko tuloy, yung isang testimony, alam ni Mami yan, lagi niya dinadahilan anak niya. Ay, pastor, hindi ko makakadalo at Sabi niya, gusto mararanasan mo ang presensya ng Diyos. Lumalo ka, sama mo anak mo. Ay, hindi yung pastor kasi yung anak ko maliit pa hindi pa pwede Ay, di kinuha ang anak. Nakakadalo siya. Makinig po kayo. Kaya ko sinasabi ito. Minsan marami tayong dahilan pag pinag-usapan ng Diyos.
Wala tayong time. Hindi talaga naiintindihan natin yung seek ye first the kingdom of God. Pag sinabing seek ye first the kingdom of God, hindi ikaw ang priority. Hindi ang sarili mo, kundi ang Diyos. Ang daming binigay ng Diyos. Na binigay ng Lord na batas. Mamaya makapag-usapan natin sa ulian. Mga kapatid, mahalaga ang encountering sa Lord. Every Sunday, dapat na-encounter mo ang Lord. Hindi yung lalabas ka dito nang wala lang. Sayang po eh. Hello? Sayang. Sabi nga ng kanta, sayang na sayang. Talaga. Di ba? Pero mga kapatid, pinaka-the best na pwede mong matanggap ay ang ma-encounter mo ang Lord dahil ang Lord papakilala sa iyo. Tama ba? Pinaka-the best mo yan. Sabi ng mga pero mukhang nagtatrabaho mo dahil mo lang sa church para ma-encounter ang Diyos, nagtatrabaho sila. Kaya pag kayo may trabaho, inirarasan niyo sa Diyos yan, siya. Naalala niyo ba si Moises? Sabi ng Lord, Lord, hindi po ako marunong magsalita, utal-utal po ako. Sabi ni Moises. Sabi ng Lord, bakit? Sino may gawa ng dila mo? Pwede wala siyang may rason, no? Nakalit ng Lord. Siya, tawagin mo kapatid mo. Sino yan? Si Aaron. Tawagin mo. Siya na lang magsasalita. Pero ikaw ang gagamitin ko. Amen mo ba? Minsan nagrarason tayo eh. Kaya pag ayaw natin ma-encounter ang Lord talaga, sasabihin ng Lord, sige ka. Lamot ka. Hello? Dapat naintindihan natin yung sige first, ano? Kahit bagyo, kahit umuulan, kahit ano pa yan, darating ka pa rin pag ang Diyos ang kausap mo. Hello? Alala ko po nung ako po ay nasa Laguna, meron po isang pinuksang gawain sa Bay, Laguna. Ay ako po sa Los Baños, sa kabilang bayan po yun. Nagsan po kami ng gawain. Ang problema, umulan na napakalakas. Talagang walang tigil, umaga hanggang hapon, umulan hanggang gabi. Tumawag, sabi ko, Lord, kaya tutuloy ako, hindi na. Pero ba hindi nga pangungusap ng Lord sa akin, tumuloy ka. Sabi ko, Lord, wala sasakyan eh. Yan matindi, wala na. Ay buti yung bayaw ko, napakiusapan ko, ihatid ko ako doon, di tricycle siya. Sige, muna tayo ron. Pero tumatawag ako, wala kasi walang signal. Tuloy ba? Wala talaga. So ang ginawa, demoretso po kami, lakas talaga na wala. Pagdating po namin, daming tao, nakaipon. Sabi niya, iniintay ka namin. Sorry, ikaw ay tuloy, hindi. Eh, kung ako hindi tumuloy, hindi sayang. Amin po ba? Kaya hindi po hadlang. Nagkaroon ng kapuspusan ng lugar na yun, ng panahon yun. Grabe ang ginawa ng Diyos. Bakit po? Kasi priority mo ang gawain ng Diyos. Kung gusto natin ma-encounter ang Lord, laging iset yung mind mo. Seek the first. Amen? Sabi ng mga pero, tatrabaho yung mga yan. Balik yan doon. Minsan sa bahay, saan ka pupunta? Aatin po ako ng gawain sa church. Kasi gusto ko maranasan, ma-encounter ang Lord. Ay, nakaw! Kalukuhan niya! Minsan yan, may mga hadlang talaga eh. Pupunta ka doon, ano gagawin mo? Tatambay ka lang doon. Baka mamaya pupunta ka lang doon, may chicks lang na naroon. O kaya mayroon doon ay, grabe yung mga rason Kaya mga kapatid, hindi po dahilan yan. Pangalawa po, supply. Sabi ng pero, wala nga supply eh, kaya binigyan sila ng binigyan sila ng task. Sabi niya rito, huwag na niyo silang bigyan ng dayaning ginagamit sa paggawa ng pisa, hayaan niyo sila na manguha ng gamit nila. Ibig sabihin, hindi na sila binigyan ng supply. Kaya sabi diyan, hayaan din sila. Ay pwede namang iabot na eh. Mayroon naman talaga stock eh, pagpagkaralan niyan. Pero hayaan niyo sila para lang huwag makapunta. Amen? Marami sa atin para huwag makapunta, para huwag ma-encounter ang Lord, para huwag maranasan. Wala akong pera eh.
Hindi mo na ako atin, walang pamasahe, walang supply. Alam niyo, pag kayo po'y pumunta ng Mountain Province, wala naman po dyan sasakyan sa mga bundok-bundok. Ang sa kanila po, Cadillac. Kaya nakita niyo mga igorot, ang lalaki ng kanilang mga binte. Minsan, nag-mission po kami dyan sa Sagada. Sa taas po, nung pinaka-isang lugar doon na mataas-taas, siyempre maganda doon sa Sagada, medyo mababa yun eh. Pero pag umakyat ka, nandun yung tribo. Inakyat po namin. Nagugulat po kami, ang dami-dami dumarating, mga kabataan, kabaihan, lalaki. Uy, dami ah. Pero pag tinignan mo talaga sila, yung kanilang mga binte, hindi ka talaga mag-arason. Bakit? Dito sa ating sapatan, kumulan lang ng konti at saka, wala lang pamasahe kahit nandyan lang sa kabilang yung ba ang gusto natin ma-encounter ng Lord? Hello? Gusto ba natin talagang maranasan ng Diyos? Amen! Pay the price! Amen! Kahit tumulan, bumabagyo, pag si Lord, naalala ko po isang isang missionary, sabi ng Lord sa kanya, sa missionary ito, pumunta ka na kasi in-invite siyang speaker. Ay, bagyo! Malapit sa bundok. Sabi niya, naku, walang atin yan. Ay, nangusap ang Lord sa kanyang puso, pumunta ka. Ikaw ba yan? Pumunta ka. Ikaw ba talaga yan, Lord? Pumunta siya. Sige, Lord, 4 na beses na pumunta siya. Kasi sa tuwing siya yung pipikit, ang narinig niyang, ang pumapasok sa mind at sa heart niya ay, go. Ay, go. Pumunta siya. Pagpasok sa church, bukas ang pinto, walang tao. Ikaw ba yan, Lord? Parang hindi ikaw yun, imusong ko lang yun. Nung siya papalabas na, bigla nang usap ang Lord sa kanya, pumunta ka doon sa pulpito, mangaral ka. Walang tao, Lord. Ang nasa loob ay kambing. Okay, isipin nyo. Kambing, 2 kambing ang nasa loob, Lord. Mangangaral ako. Mag-preach ka. Preach siya. Sabi niya, Lord, ikaw ba talaga yan? Mag-preach siya. Nangaral siya na parang maraming tao. Sa pangalan ni Jesus, talaga nangaral siya. Yung pala, mayroong bata doon sa likod ng ng pintuan na nakatago. Nakikinig sa kanya. At nung ang batang ito, nakumbit siya, umiiyak siya sa likod ng pinto. Kinilala niya ang Panginoon Jesus. Nagpatanggap eh. Sabi niya, bahala na sa kambing ko ang himala dito. Pero nangaral siya, yung pala yung bata sa likod ng pintuan. Nasunilong lang. Alam niyo ba, ang resulta itong batang ito, nakakilala sa Diyos, at siya po yung tinawag na Prince of Preacher. Charles Spurgeon. Si Charles Spurgeon, siya po ngayon tinawag na Prince of Preacher. Yun yung bata doon sa likod ng pintuan. Hello? So kailangan natin yung priority. Kung ano sinasabi ng Lord, gusto ma-encounter ang Lord. Sabi ng Lord, ako priority. Lord, walang pamasahe. Ganyan parang natin ma-encounter ang kaaway, ang hadlang ng kaaway. Huwag ka nang pumunta at wala ka namang pambigay na 200. Hello? Ang hirap, Pastor. Wala akong pambigay eh. Ay, manalangin ka sa Lord eh. Kaya naman Lord ibigay kasi yung desire mo eh. Sabi ng Bible, what things soever you desire in your prayer, believe. Amen ba? Ano mang bagay na ililing mo sa Diyos, hingin mo. Nang walang pagdududa o anumang doubt sa Diyos. Desire ma-encounter ang Lord, maniwala ka. At Diyos ay tuwang-tuwa, magpapakilala agad siya sa iyo. At tandaan natin, magpabago yung buhay. Amen ba? Magkakaroon ng changes sa supply. Ano yung pangatlo? Wrong accusation. Sinabi ng Pharaoh, mga batugan, tinatamad lang kayo kaya hindi ninyo hinihiling sa akin na payagan kayong maghandog kay Yahweh. Batugan daw eh. Masisipa ka mga Israelita. Sila nga ang gumagawa sa Egypt eh. Ay sabi ni Moises, magkahandog po kami sa Diyos. Oy Moises, tumigil ka, mga batugan yan. Maling accusation. Inaakusahan kung katulad natin, na born again lang tayo. Ang tingin ng marami, mababang tao ang born again. Aboy mali. Sabi ng Bible,
yung mga tao nakakilala sa Diyos, yan yung pupunta dun sa buhay na walang hanggan. Amen? Tapos ang tingin sa'yo, baliw. Kahit na kayo mga more na ngayon, baliw yan. Eh di bale, basta matino. Tayo ang baliw na matino. Amin po ba? Ano? Inakusahan. Mga batukan yan. Mga tamad yan. Parang minsan, dito sa church, no? Tayo minsan yung kabataan pumunta sa church. Sabi ng nanay, anong ginagawa mo dito sa church? Tamad ka kasi, kaya gusto mo nang tumambay. Sabi nung bata, ano naman ang kinalaman nanay nung paghuhugas ng pinggan pag-atin ko sa church? Pinakusahan, tamad ka kasi, gusto mo umiwas. O di para masabihan ka nun, hindi gawin mo na. Amen? Para pagdating sa church, relax ka na, Lord, gusto kitang ma-encounter. Para hindi makusahan. Ay, yung paraon, dinakakusahan yung mga Israelita, mga batugan daw Ay, pag umalis ang mga Israelita doon, wala silang trabahador. Di kawawa sila. So, minsan nakakusahan ko tayo. Amen? Nagugulat lang sila na. Okay. So, ito po yung pagkakataon na maling akusasyon. Ano po yung pangapat? Sabi rito, sinabi ito ni Moises sa mga Israelitang, ngunit ayaw na nilang maniwala dahil sa panghihina ng loob, dahil sa matinding kahirapang kanilang dinaranas. Mula nung si Moises ay dumating sa Egypt, ilalabas ang mga Hudyo. Sobra pong hirap na dinaanan nila. Pinahirapan talaga sila ng Paraon noong panahon ito. Tapos sabi doon, nagbigay ng signs and wonders. Ang dami pong signs and wonders doon kung ating babasahin. Pagkatapos, nagpadala ng salot. Ano po ba yung 10 salot na yon? Nagkaroon ng balang, ng palakan, ang dami po. Hindi pa rin naniniwala ang mga ang Paraon. So lalong pinahirapan ng mga Hudyo. Kawawa sila, kaya sila po'y na-discourage. Maraming Kristiyano na di-discourage. Lalo na pag dumarating yung mabibigat na pagsubok. Problema. Sabi ng kapatiran, atin tayo para sa encountering natin sa Panginoon. Alam mo naman puno ako ng problema Ayayain mo pa ako. Iba naman sa inyo. Ano discourage na kasi. Sino rito pag na-discourage, lalong lumalapit sa Diyos? Kapag tayo na-discourage, lalo tayong lumalapit sa Panginoon. Bigo po ako Ang aking pong boyfriend napunta sa iba Ganun ba? Na-discourage. Kaya Lord, saka na muna ikaw pag malakas na ako. Ganun ba? Niyaya, atin grabe tayo, gusto ko na encounter kay Lord. Kasi ang sarap ma-encounter ang Panginoon. Dapat niya everyday na-encounter mo ang Lord Ang sarap mo niya, Lord. Hindi nga pwede. Discourage nga ako Matindi ang discourage niya. Isa po sa weapon, isang sandata ni Satanas ay discouragement. Kumuha ng isang bagsak. Hindi na ako magtitityan. Bagsak Humaba ang panahon. Makahanap lang ako ng trabaho. Hindi ko nakasama sa trabaho sa company. Mga teacher sila. Sabi ko, bakit nandito ka? Teacher ka. Bagsak. Ito lang. Ano na lang, sa company na lang. Sa office na lang ng kanya. Sabi ko, mag-take ka. Sayang naman para magamit mo yung pinag-aralan mo. Sweldo naman doon at dito parehas. Nalayo sa profesyon, Kasi nga na-discourage siya. Sino rin ko na-discourage? Kailangan mo si Lord ngayon. Amen? Kaya gagawin natin na gawain paglabas natin dito, maniwala po kayo kahit isang araw at isang gabi lang yon, may mangyayari po sa atin. May mangyayari. Hindi naman isi yung haba o isi ng panahon. Ang mahalaga, kapag bukas ang puso mo, may mararanasan.
Amen ba? Actually, introduction lang po kung sinasabi ko, tungkol doon. Pero pag na-encounter po natin ng personal ang Lord, sasabihin mo. Kaya maraming kabataan, napansin niyo, may mga kabataan na encounter ang Lord, ang bilis magbago. Ang bilis po nilang magbago, no? Okay. Kung ikaw po ay nakapasa, doon sa una, nakapasa ka. Kapag tagumpayan mo, may pangalawang plano ang Diyanglo sa'yo. Nakapasa ka eh. Nalampasan mo yung discouragement. Nalampasan mo yung word, yung supply. Ano pa? Ang dami mo nalampasan. Hi Lord, pasado na ako. Sabi ni Sister Lars, meron kang pangalawa. Ayawan ko lang kung makalampas ka dito. Alam niyo po ba, ang gusto ng Diyos na ma-encounter natin siya? Sinasabi niya sa mga Hudyo, pag pumunta kayo sa promised land, maranasan yung blessing doon. Pero sabi niya, bago ang promised land, sumamba muna kayo sa akin para ma-encounter niyo ako. Amen ba? Kaya sabi niya, para ma-encounter, alam niyo po ang hirap, ang daming Kristiyano, ang tinitingnan sa Diyos, kamay. Bakit kaya kamay? Hindi ang mukha. Kasi, ang laging tinitingnan kung anong makukuha sa Diyos. Lord, tingin ito, tingin noon. Di ba? Yun lang yung tinitingnan. Hindi tinitingnan ang mukha. Nakakita ka ba ng nililigaw? Habang naliligaw, ang ganda mo. Nakatingin sa kamay. Nakakita ka na ba? Kamay ang tinitingnan. Ay, baka mamaya sampalin ka dyan. Amin po ba? Dapat ang tinitingnan mo yung mukha. Sabi nga ng Bishop Norelle, yung mukha niya, kanyang anak daw, pag lumapit sa kanya, pinipisil lang ang mukha niya. Dati, gusto sa mukha niya. Di ba, pag lumapit tayo sa Diyos, pulsa. Halangin, para mang pagdating ng anak, Daddy, kapakagan sa pulsa. Bakit anak? Pera. Di ba, para bang sinasama, parang ang Diyos ba'y magmamagic, Lord, pahingi nito. Hindi man lang natin nasabi, Lord, gusto kong mag-build ng relationship sa iyo malaki. Lord! Kasi kahit hindi ka magsalita, alam na ng Diyos yun. Lord, grabe ka talaga. Nakatingin ka sa mukha, ang ibig sabihin, yung mukha po ay nagpapakilala na yung relasyon niyo, kaya mo siyang tingnan sa mata. Nakakita ka na ng gano'n, nagpipreach. Meron po akong, na-invite pong speaker si Pastor Rabi, ako po kasama niya. So, nangaral po, bagong pastor. Siguro mga edad ni Lem. Nangaral. Kung tatako, habang siya nangangaral, purihin ang Panginoon, tayo po'y pinagpala ng Diyos. Sabi ko'y parang doon ang nakatingin. Hallelujah, praise the Lord. Ang hirap po, hindi natin sa tao. Glory to God. Pagkatapos ang preaching, dahil si Pastor, si Pastor Rabi nagpuli ng preaching niya, dahil introduction na siya, sabi ng Lord sa kanya, sabi namin doon sa Pastor, bakit ayaw mong tumingin mo sa mga tao? Ay kasi Pastor, dahil bago akong Pastor, tinitingnan nila parang kakainin ako. Ha? Ay bago ka pa lang, pero nakapag-build ka na ba ng relasyon sa kanila? Yun na nga laki bago, parang gusto nila akong kainin at sa akin. Pero pag ang tao nakatingin sa mata, alam niyo po ba kung ano yung sabihin niyan? Pinapakita mo, wala akong tinatago sa iyo. Kaya ang Diyos, pag tinignan mo siya ng mata, sabi ng Lord, anak nga kita. Kilala nga kita, kilala mo ako. Diba sabi ng Bible, ang tupa, kilala ang tinig ng kanyang pastol. At ang pastol, kilala niya ang tinig ng kanyang tupa. Dapat ganun po tayo. Kilala natin ang Diyos natin. Kaya ang gusto ng Lord na encounter mo muna ang Diyos bago ka pagpalain. Ang gusto ka agad natin pagpapala. Kaya ako atin ay parang kalain ni Lord. Hindi naman masama po yun. Amen po ba? Pero kailangan mo munang ma-encounter yung magbibigay ng pagpapala sa iyo. Amen ba? Ang hirap ng gano'n, hindi mo na-encounter, aagawin mo sa kamay ng tao mong bibigyan. Akin na nga yan, akin yan eh. Hindi ganun eh. Although pinangako sa iyo yan, pero hayaan mo siya magbigay sa iyo kasi na-encounter mo siya. Amen po? Di ba pag
birthday ng inaanak, ay matik yun, ang ninong ay kailangan mag-prepare. Pero hintayin mo na mangyabot sa'yo. Ninong, ang akin pong gusto yan, bigyan mo ko ng isang motor, yun ang gusto ko. Yung nakakita kayo ng inaanak na gano'n. Gusto ng Lord yun. Kasi sabi nga niya, promised land eh. Nandun na lahat eh. Amin po ba? Pero kailangan may countermatches. Sabi ng Bible, kaya kayo lalabas sa promised land. Sasamba kayo sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kailangan mo may encounter ang Diyos. Then pagdating sa promised land, tatawagin kayong bayang hinirang, banal sa harapan ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit kailangan mo maranasan ng Diyos. Para pagdating sa promised land, mag-i-enjoy ka na lang sa blessing at pamumuhay ka na may kabanalan. Bakit maraming Kristiyano? Nakilala naman ng Diyos, pero ang buhay ganun pa rin. Pag-usapan natin, ito po yung pangalawang plano ni Satanas. Sa Exodus 8:25, basahin ko na po para tuloy-tuloy ako. Kaya pinatawag ng Paraon sila Moises at Aaron at sinabi, sige, maghandog na kayo sa inyong Diyos. Huwag lamang kayong lalabas ng Ehipto. Ang command ng Diyos, lumabas kayo ng Egypt at maghandog kayo sa akin doon sa sasabihin ko sa inyo. Tapos sabi ng Paraon, dahil ang Paraon ay wala ng dahil puro salot ang bumabagsak sa Egypt, nakipag-compromise na ang Paraon. Ay sige, labas na. Papayagan ko na kayo na maghandog sa Diyos. Dito lang sa loob ng Egypt. Ay ano ba ang Egypt? World. Satanic forces. Yung lugar na yun. Satan domain. Kumbaga ito yung domain ng demonyo, yung Egypt. Tapos sasabihin niya, maghandog lang kayo sa Diyos. Dito lang sa loob ng Egypt. Kaya maraming Kristiyano, naka-encounter sa Lord, nasa loob pa rin ng Egypt, ang kaisipan pa rin nila, Egypt pa rin. Diba, sabi ng Pero, pwede na. Huwag lang kayo lalabas ng Egypt. Ang gusto ng Lord, lumabas sila eh. Ang gusto ng Lord, mawala sila sa pagkaalipin. Ang gusto ng Lord, lumaya ka. Tapos lalagay ka doon sa loob ng Egypt. Wala rin kalayaan doon. Anytime, pwede kang bumalik sa buhay mo na makamundo. Amen ba? Babalik ka pa rin sa makamundong buhay. Bakit? Sige, payag na ako dito ka lang sa Egypt. Dahil pag nasa Egypt ka, kontrolado pa rin kita. Na-born again ka na, kontrolado pa rin kita. Kapatid, ang daming Kristiyano, kontrolado pa rin ng Egypt. Di ba ang katwiran ng mga Israelita kahit na nakalabasan ng Egypt? Babalik ako sa Egypt! Maraming repolyo! Sibuyas doon! Karong doon! Ay dito, mana na lang ng mana. Ay biro mo, katwiran ng mga nakalaya nga sila sa Egypt. Ang isip naman nila, nakaisip pa rin doon sa Egypt. Maraming Kristiyano, nandun pa rin ang kaisipan. Sabi nito, pwede na kayo lumabas. Magandang. Pero dito lang sa Egypt. Mga kapatid, lumabas tayo sa Egypt. Ang gusto ng Diyos, lumabas tayo sa sistema ng mundong ito. Dahil ang sistema ng mundong ito, hindi ka dadalhin sa mabuti. Dadalhin ka nito sa kapahamakan mo. Ano bang importante? Everlasting life o yung buhay na nasa mundo? Siyempre, everlasting life. Ang promise lang ay simbolo yan ng biyaya ng Diyos at ng buhay na walang hanggan na gusto ipakita sa mga Israelita ng panahon ito. At ang sabi po yung pangalawa, sa pangalawang plano ng kaaway, para huwag mo maranasan ang kapangyarihan ng Diyos totally, makalaya ka sa hirap na dinadaanan mo sa kamay ng demonyo. Sabi niya, sinabi ng Paraon, tawagin na ninyo si Yahweh. Hindi ko napapayagang isama ninyo ang inyong mga asawa at mga anak. Maliwanag na may binabala kayong masama. Hindi ako papayag na isama ninyong lahat. Kayo lang ang lalaki. Sumobra ako na. Okay. Ito ba? Okay, dito pala sa pangalawa. Okay. Pangatlo po yun. Sinabi ng Paraon, papayagan ko na kayong mamalis. Huwag lang kayong lalayo. Huwag kayong masyadong lalayo at panalangin din ninyo ako. Aba, nag-condition ulit ang Paraon. Papayagan ko na kayo. Basta huwag lalayo. Kasi pag lumayo kayo, hindi ko na kayo makakalabit.
Hello? Lord, na-encounter na kita. Kaya ngayon, Lord, dati, isang pakete maghapon. Ngayon, 2 na lang. 2 piraso na lang. Eh mga kapatid, pag na-encounter ng Lord, total change mangyayari sa iyo yan. Amen ba? Kaya ang kalabit, pwede naman, kahit gradual. Hello? Pag na-encounter ng Lord, may pagbabago mangyayari sa iyo. Sa una mag-struggle ka, pero kalakip ang decision mo, ayaw ko na! Dahil na-encounter ng Lord. Kasi alam niyo mga kapatid, pag na-encounter niya ang Lord, mababago ang inyong pananaw sa buhay. Mawawala yung conviction ng mundo. Ang mangyayari sa iyo, conviction ng Diyos, ang papalit sa iyo. Malaging sinasabi mo, Lord, gusto kitang parangalan, gusto kitang pasalamatan. Amen mo ba? Dati, Lord, isang case, Lord. Ngayon, isa na lang. Ayos, no? Dapat hindi, totally change. Kaya kung bakit hindi tayo makalaya, hindi talaga totally naranasan natin yung encountering sa Panginoon. Ngayong umaga, gusto kong maranasan natin ang encountering sa Lord. Ang yung nahihirapang umalis sa bisyo, kayang palayain ng Diyos yan. Bakit? Susunugin ng Diyos yan sa buhay mo. Baka mamaya hindi tayo nag-desire, Lord, palitan mo ang panlasa ko, hindi na ako yung panlasa kasi karelyon sa kanang alak. Eh kung hindi mo dinidesire yan, hindi mo bago yan. Pag dinesire mo yan, pararanas ng Diyos sa iyan. Baka mamaya maglupagi ka pa dyan, nakaiyak, Lord, sorry. Kasi na-encounter mo ang Panginoon. Amen ba? So sabi dyan, sige, basta wag kang lalayo. Amen? Kayo ba lumalayo? O lumalapit pa rin? Kailangan po natin lumayo. Amen po? Kasi hindi umuubra. Dahil po ang mundo po ito ay... Kaya maraming, sabi ni, doon sa nabasa ko sa Facebook, bakit maraming, sa YouTube pala, bakit maraming paid Kristiyano? Paid na Kristiyano. Every Sunday sa church. Pagdating ng Lunes hanggang Sabado kay Satanas. Pero pagdating ng Linggo sa Lord. Meron nakakita ng ganun? Ang tawag ng iba dyan sa sinaunang relihiyon ay karga-diskarga. Nakakita na kayo ganun. Kasi ang totoo, hindi talaga na-encounter ng matindi ang Panginoon. Alam niyo, pag na-encounter niya ang Lord, magkakaroon kayo ng genuine fear sa Lord. Yung totoong takot sa Diyos. Ang mga Israelita, mamaya natin makikita kung bakit mayroong encountering sa Panginoon. Yung pinakahuli mo nito So sabi po sa pangatlo na plano uli ni Satanas. Okay. Sa Exodus chapter 10 verse 10 to 11, sinabi ng Paraon, tawagin na ninyo si Yahweh. Hindi ko na papayagan isama ninyo ang inyong mga asawa at mga anak. Maliwanag na may binabalo kayong masama. Hindi ko papayag na isama ninyong ang lahat. Kayo na lang ang mga lalaki at umalis upang sumamba sa inyong si Yahweh. Kung iyan ang gusto ninyo. Pagkasabi nito ay pinagtabuyan sila ng Paraon. Parang sinasabi, ang pwede lang maka-encounter lalaki. Ay paano women? Sabi ni Paraon, huwag niyo isama anak niyo ha, at saka ang asawa niyo. Kayo lang ang lalabas para maghandog kay Yahweh, para sumamba kay Yahweh. Aba, mahirap pag ang babae hindi naka-encounter sa Lord. Hello? Naniniwala ba kayo? According sa survey, mahirap po pag hindi na-encounter ng babae ang Diyos. Lalo na pag ang babae may trabaho at ang lalaki walang trabaho. Ano ang tingin? Siya ang leeg. Ang ulo yung lalaki. Ibig sabihin napipihit niya kung saan yung lalaki. Hindi ko naman sinasabi ganito. Kalimitan ko ganito according sa survey. Pag ang babae may trabaho, ang tingin sa lalaki ay, pagdating sa bahay, timplahan ka ba eh? Lahat na eh, ginawa na. Eh, siyempre, ano na trabaho eh? Tandaan natin sa Bible, lalaki pa rin ang may authority sa loob ng bahay. Kaya dapat sabay kayong maka-encounter. Amen ba? Sabi ng Paraon, sige, sama mo na huwag lang niyo isama ang anak at asawa niyo. Pwede kayo lumabas kayong mga lalaki.
maghandog na kayo sa Diyos. Ay, hindi papayag. Sabi ni Moises, hindi papayag. Ang gusto namin lahat para ma-encounter namin ang Diyos. Kaming lahat. Kaya pag na-encounter natin lahat ng Diyos, maniwala po kayo. Kahit ang mga tatay dito, hindi sila titigil hanggang walang tatay na hindi nakakilala sa Diyos. Naniniwala po ba kayo? Pag na-encounter ng Diyos, alam niyo bakit walang ganang mag-share? Hindi kasi na-encounter ang Lord. Pero pag na-encounter mo ang Lord, wala kang tigil ng share. Love ka ni Lord, love ka ni Lord. Na-encounter mo yung love ng Lord eh. Ang encountering sa Lord, yung love niya, mararanasan mo. Kahit yung poste, paltaan mo, sisyaran mo yan ng gospel. Naranasan ko po yan nung ma-encounter ko ang Lord. Doon po sa lugar namin, sa Kalamba, halos po nung napakapalibot na barrio po doon, na house to house po namin, isa-isa ang bahay doon. Kaya nga, kilala po ako doon kasi naranasan ko punitan ng Bible, naranasan ko paghagisan ng Bible, naranasan ko sunugan ng Bible sa harapan. Pero isa lang sinasabi ko, love ka ni Jesus. Kahit masama yung sinasabi nila, love pa rin kayo ni Jesus. Bakit? Na-encounter mo ang Lord eh. Amen ba? Kayo ba, yung mga kasama niyo sa trabaho, kaya ba niyo sabihin sa kanila, love ka ni Jesus? Na ako ba'y nagtatrabaho, sa loob ng 6 na taon, ako ba'y nasa isang kumpanya. Bago pa ako nagpastor, nag-resign po ako dahil para maglingkod sa Diyos. Halos lahat po ng departamento doon, nasirang ko ng gospel. Hanggang sa nakapagtayo po kami ng gawain sa loob ng company. Nung ako po'y high school, nakakilala ko sa Diyos. Lahat ng teachers, nasirang ko ng gospel doon sa amin. Pumapasok ako doon sa opisina nila. Tawag ka nila sa akin doon pastor eh. Pero bata pa po ako, nagsishare po ako ng gospel sa kanila. At marami po itong estudyante na born again at maraming teacher po doon nakasama namin sa church. Sinasabi ko lang sa kanila, hindi ako ganun kaalam pa, sinasabi ko lang, basta love ka ni Lord. Bakit mo nasabi? Love ako na Lord. Love ka ni Lord. Paano ka nag-love ni Lord? Basta alam ko, love ako ng Lord. Mula doon sa marumi ako yung binago. Amen po ba? Hindi mo naman kailangan ng maraming salita ang alam mo basta experience mo, na-encounter ko siya ang Diyos. Alam niyo na ma-encounter ko ang Lord, grabe! Sabi nga lang nanay ko ano nangyari sa'yo? Hindi naghuhugas, hindi nag-iigib, ganito, grabe ka! Ano nangyari sa'yo? Ayaw ko po ayaw ko po nung maghugas ng plato, ayaw ko mag-igib ng ganito dahil kami po kasi may flowing kami doon sa baba. Wala pang gripo nung araw doon sa Usbanes. Siguro doon sa bayan talaga mayroon na yan. Pero doon sa aming lugar, medyo baryuhan yun. Wala pa. Igib ka talaga. Nagulat sila bakit hindi ka? Balaki ka lang dito sa bahay. Babasa lang ko ng bahay ko. Na-encounter ko talaga ang Lord. Nag-iisa ko, umiyak ko sa Panginoon. Lord, grabe ka talaga. Hindi ko may paliwanag yung aking nararamdaman. Mga kapatid, dahil na-encounter ko ang Lord, mula nung ma-encounter ko ang Diyos, hanggang ngayon, ito po ako sa harap nyo. Hindi ko na binalikan yung mundong kinalakihan ko. Ibang mundo na ang nilalakaran ko, ito yung mundo ng Diyos. Amen po? Kasi na-encounter ko Dapat na-encounter din po natin ang Panginoon. Sabi ni Satanas, huwag niyong isama ang anak at ang asawa at anak niyo. Ako ang desire ko, lahat po tayo dapat maka-encounter, pati ang pamilya natin. Ang desire ng Lord ay family. Kaya sabi ni Moses, hindi kami papayag na maiwan ang anak at asawa namin. Lahat kami lalabas, yun ang sabi ng Diyos sa amin. Nagmatigas na naman ang Paraon. Kung ayaw nyo, di ba? Pinabagsak na naman ang sabot. Babagsak ang matinding salot sa kanila. Yung yelo, babagsak sa kanila. Lahat ng nasa labas mamamatay. Maging hayop man yan o halaman man yan o yan man ay tao, mamamatay. Kaya kailangan sumilong kayo. So, yung mga Israelita, sinabihan yung mga Hudyo, yung mga Egyptian, silong kayo. Pero yung mga hindi naniwala, patay sila sa labas. Balik na naman, ito na naman. Pang-apat, sabi niya, tinawag ang Paraon si Moises, sinabi niya, makakalis na kayo upang sumamba kay Yahweh. Maaari na ninyo isama ang inyong mga pamilya
pamilya. Ngunit iwanan ninyong lahat ang tupa, kambing at baka. Aba, ayos. Pwede na. Sama ng anak at ang asawa. Pero yung mga ari-arian nyo, iwan nyo. Aba, sabi ni Moises, hindi pwede. Hindi kami papayag, wala kami panghandog. Ang purpose kaya kami lalabas, maghahandog kami sa aming Diyos. Tapos wala kaming dala-dala. Hindi kami papayag. Kaya pag tayo po gusto natin ma-encounter ang Lord, dapat may handog ka sa Diyos. Sabi ng Romans chapter 12. Basahin ko muna, sumagot si Marcio, hindi po maaari. Kailangan bigyan nyo kami ng mga hayop na ihandog sa amin. Namin kay Yahweh, na aming Diyos. Kaya kailangan dalhin din namin ang lahat ng aming hayop at wala ni samang maiiwan sapagkat pipiliin pa namin sa mga ito ang ihahandog namin kay Yahweh. At hindi namin malalaman kung alin ang ihahandog namin sa Kanya hanggang hindi kami dumarating sa lugar na pagdarausan namin ng paghahandog. Amen po ba? Kaya dapat lahat, huwag kayong pumayag na yung inyong ari-arian na instrumento ni Satanas. Ganito lang yan eh. Hindi mo na ako dadalo kasi may tindahan kami. Hindi mo na ako dadalo kasi alam niyo naman, sa business, kung ikaw ay businessman, mali ba na urgent talaga? Ano yun eh, understandable yun eh. Amen po ba? Pag may lakad ka, at kailangan mo sa personal, kailangan yun, pero kung wala ka lang naman, at idadahilan mo yun, ay sige, alisin ni Lord yan. Hello? Yun pong sinabi ng Lord dito ni Parao na iwan nyo. Minsan, si Pharaoh, pinipilit niyang kainin yung para sa iyo. Si Satanas, gusto niyang kunin yung para sa iyo na dapat ini-enjoy mo. Amen ba? Yung mga blessing na para sa iyo, ini-enjoy ni Satanas, pinipilit niyang mawala sa iyo. Kaya sabi dito, hindi kami papayag, ihahandog namin niyang kay Yahweh. Amen po ba? Dapat matutunan natin pag tayo umarap sa Diyos. Sabi ng Romans chapter 12. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masagalang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay niyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal, kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba niyo sa Diyos. Ang tunay na pagsamba, i-offer mo ang sarili mo bilang banal na handog sa Diyos. Amen ba? Ang kailangan ng Lord ay ikaw. Yes, yung material things, ano lang yan eh, sekundarya lang yan eh. Pero ang number one kailangan ng Diyos ay ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ang kailangan ng Diyos. At kailangan ihandog mo yan. Sa lahat ng paghahandog, laging may sacrifice. Amen mo ba? Kaya pag hindi natin ihandog sarili natin, ay ang sinasabi rito, yung property mo eh. Yung mga hayop ang kanilang paghahandog eh. Ibig sabihin, even yung property mo, kailangan mong napaparangalan ng Diyos dyan. Sabi ng isa, alam niya, yan, akin yan lahat. Pinaghirapan ko lahat yan. Ganun siya eh. Diba? Sabi ng mayaman, wala na akong mapaglagyan ng aking mga kayamanan at sa aking mga ani. Anong sinabi niya? Gagawa ako ng maraming bodega para paglagyan ng aking mga ani. Akin dyan. Sabi ng ng Lord sa kanya, hangal, ngayong gabi kukunin ko yung buhay mo. Saan mo iiwan ang iyong pinagpapagalan? Anong gusto yung point ni Jesus doon? Gusto ng Lord, napaparangalan din siya doon sa mga tinatanggap mong bagay na mayroon ka ngayon. Kasi lahat ng sa iyo, sa Lord pa rin niya. Amen po ba? Sabi ng Bible, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Sa Diyos lahat eh. Kaya dapat napaparangalan ng Diyos doon. Ito yung sinabi dito ni Moises, hindi kami papayag. Kasi gagamitin namin yung paghandog sa Diyos. Gagamitin namin yan para parangalan ng Diyos. Hindi kami papayag. Kaya din si Parao nagalit. Pinalayas ulit sila. So sabi ng Panginoon, final na. Papatayin ko lahat ng panganay na anak ng Egyptian. Nangyari ba? Namatay lahat ng panganay nila. Dahil sa katigasan ng puso ng Paraon, saka lang sila pinalabas. Nung sila'y lumabas, ang tawag sa kanila, malaya!
Wala na sila sa pagkabihag eh. Wala na sila sa slavery. Ibig sabihin, malaya na sila. Kayo ba malaya na? Dapat malaya na tayo. Ito na po yung ang conclusion ko pagkailan. Dito po sa Exodus 20:18-20, ito po yung time na makikipagduelo na sila sa Lord. Ito na yung time na may encounter na sila nila ang Panginoon. Sabi rito ng Lord kay Moises, sabihin mo sa kanila, maganda sila. Lagyan mo ng boundary. Yung lugar na yon, bababa ako. Sabi ng Panginoon, para sila ay kausapin. Matindi, encountering na po ito. Hayaan niyo, bababa ako. Ngayon, nung siya'y pababa na, kumulog, kumidla, lumindol. Kaya tuloy, ang nangyari, padrino na lang. Sa halip na ikaw ma-encounter ng Lord, parang ganito, kinausap si Daniel ng Lord. Tapos sasabihin ng sabi ni Daniel, ikaw na lang ang magsabi. Ikaw na lang magsabi. Sabihin mo sa kanya, hindi, ikaw nga kinausap, ikaw magsabi. Amen mo ba? Anong nangyari? Si Moises ang pinagsasabi nila. Ay ang gusto ng Lord lahat sila ma-encounter ang Diyos. Kasi papasok na sila promised land. Ang promised land nakalaan sa kanila. Kaya sabi ng Lord, imimit ko sila. Tatakpuin ko sila. Gusto kong makita sila. Ay ano nangyari yung mga tao? Natakot, kumulog, kumidlat, lumindol. Natakot sila. Mga kapatid, kapag ang tao ay natatakot, ma-encounter ang Diyos. Hindi mo nga ma-encounter ang Diyos. Sagot ni Moises, sabi niya, sinabi sa kanila ni Moises, huwag kayong matakot sapagkat sinubok lang kayo ng Diyos. Amen mo ba? Nasabi ng Lord, huwag kayo matakot, sinusubok lang kayo ng Lord eh. Hindi na, Moises, ikaw na, mamamatay kami. Kaya maraming Kristiyano ngayon, ba't dyan sa church niya nag-iiyakan? Para namang sasayawan pa. Ang gusto ng iba, tahimik man tayo. Natatakot ma-encounter ang Panginoon. Pag na-encounter mo ang Panginoon, hindi mo kayang pigilan ang sarili mo na hindi magpasalamat sa Diyos. Ano? Hindi ka mananahimik. Talagang, naalala niyo ba yung ma-encounter ng mga disipulo, yung upper room? Bumaba ang Espiritu Santo? Sino nakakaalala? Na-encounter nila yun within 10 days na pag-iintay nila sa pagbaba ng kapangyarihan ng Diyos, na-encounter nila. Sabi ng Bible, buong Jerusalem nagulat. Bakit? Yung mga nagsasalita ng mga tao ay mga unschooled. Tapos, sinasalita yung salita ng ibang lingwahe. Kung ikaw ay Bicolano, sinasalita ng Tagalog yung Bicolano salita, sabi na, oh, ba't kaya nang salita yung salita natin? Sinalita ang Bisaya, oh, may Tagalog. Kaya nga nagkaroon ng speaking tongue that time. Iba-ibang lingwahe. Bakit? Bumaba ang kapangyarihan ng Diyos at ang sabi ng Bible, nung marasa nila ang kapangyarihan ng Diyos, buong Jerusalem, 3,000 ang nabuborn again sa isang araw. Basahin yung chapter 2. 3,000. Walang speaker, ha? Kaya pag na-encounter natin ng Lord, tandaan ninyo, yung katabi mo mahahawa sa kapangyarihan ng Diyos. Pero huwag kayong matakot. Hello? Dapat ba tayo natatakot? Maraming kabataan, sinasabi nila may takot sa magulang. Sabi nga ni Bishop Mariana, sabi niya, may isang kabataan sila. Sabi ng nanay, ikaw ha, kung sino-sino baka kung sino-sinong lalaki ang sa iyo. Hindi tay, tatakot ako sa iyo. Siyempre, sinusunod kita. Isang araw pumunta na sa school, nakakita ng gwapo. Nakalimutan na yung sinabi ng nanay. Kasi ang takot niya sa nanay. Hello?
Pero ang tao may takot sa Diyos ng totoo, yung genuine fear sa Lord, kahit hindi kasabihan, ang magre-remind sa iyo, ay ayaw kong mapahiyaan ko sa akin. Natatakot ako sa Diyos. Ang dami ko nakita ang anak ng pastor na bumagsak kasi hindi talaga na-encounter ang kapangyarihan ng Diyos. Yes, pastor ang kanyang magulang. Pero bakit bumagsak? Hindi talaga na-encounter yung totoong encountering sa Panginoon. Maraming tao ngayon naku-convert by knowledge, pero hindi po dito sa puso. Si Mama, yung testimony niya, natatakot siya na gumawa ng mali, bakit yung salita ng Diyos sa puso niya. Yun na nagdadrive sa kanya kung bakit siya nakalalakad sa Panginoon. Amen? Pag alam mong mali, ay tatanungin mo talaga, Lord, alam ko mali ito, ayaw ko po. Nandun ang takot mo sa Diyos, mayroong ang tinatawag na reverential fear sa Panginoon. Itong mga Hudyo na ito, hindi sila nagkaroon ng reverential fear. Nagkaroon sila ng takot na kung saan nagdala sa kanila para hindi lang ma-encounter ang Diyos. Si Moises, ilang beses niya na-encounter ang Diyos? Ang daming beses. So dahil ang mga Israelita tumangging ma-encounter ang Diyos, sabi ng Lord kay Moises, umukyat ka sa bundok Sinai. Ibibigay ko sa iyo ang 10 utos para matakot sila sa akin. Kailangan pa bang ibigay ang 10 utos para matakot ang mga tao sa Diyos? Pwede naman hindi na eh. Kasi pag mayroong ka genuine fear sa Lord, hindi ka na kailangan utusan ay mali yan. Hindi. Ako lang sa Lord, ito gagawin yan, alam kong mali yan. Amen ba? Mali ang magura, mali ang magsimukal, ito gagawin yan. Ay ayaw ng Lord yan. So kaya ginawa ng Lord, nagbigay ng 10 utos para ano? Ito ang magdala sa kanila para matakot sa Diyos. Eh, may 10 utos na nga, hindi pa rin natakot eh, di ba? Gumawa pa rin sila ng kasalanan. Sa tao, may totoong pagkatakot sa Diyos. May nakatingin at wala. Hindi mo gagawin ang labag sa Diyos. Hindi siya sabi, wala naman si Pastor eh. Wala naman ang nanay ko. Ako lang naman ito at saka yung taong kausap ko. Kahit na anong gawin mo, nakatingin ang Lord sa iyo, yun ang dapat mong katakutan. Amen? Ang pagkatakot sa Diyos ay pasimula ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Gusto natin ma-encounter ang Lord ngayong umaga? Pwede ba sa keyboard? Huwag mo pakialaman ang katabi mo. Ang encountering po ay hindi lang isang beses. Ang encountering sa Lord dapat everyday na i-encounter mo ang Diyos. Sa pagpanalangin mo, sa tawag mo sa Kanya, kahit ba masabihan nilang iyak ka ng iyak. Wala kang pakialam. Bakit? Alam mo ang Diyos ang kausap mo. Huwag niyong pigilan kung ang inyong mata ay pumapatak ang luha. Iniipon ng Diyos siya sa botelya para iharap sa iyo isang araw. Ito ang luha mo sa akin. Gusto ba natin maranasan ang kapangyarihan ng Diyos ngayong umaga? Gusto ba natin ma-encounter sa Lord? Hindi tayo mababago totally hanggat hindi natin na-encounter personal ang Diyos. Pero kailangan ng Lord ay ikaw. Huwag mong ipapasa sa iba ang encountering mo. Ikaw personally ang kailangan ng Diyos. Hallelujah.